Unahin na natin na talagang binigay ng Gilas ang kanilang makakaya laban sa team ng New Zealand. Sinubukan nila na makuha ang panalo, kinapos nga lang sila sa laban, hindi nila nakuha ang kalamangan bago naubos ang oras sa fourth quarter. Pero yung makadikit at makahabol sa score kapag nalalamangan ng malaki, pinakita ito ng Gilas. Isa ito sa magandang nagawa ng ating national basketball team kontra sa team ng New Zealand. On point ang naging analysis natin na ang Gilas at ang Iraq ang maglalaban sa laglagan sa Group D. Malalang tambakan ang nangyari, Chinese Taipei versus Iraq. Walang nagawa ang Iraq laban sa team ng Chinese Taipei at nakita natin na mas malakas ang Gilas, mas may laban sila kontra sa team ng Chinese Taipei kumpara sa team ng Iraq. Kaya naman ang game prediction at analysis natin sa laro ng Gilas at Iraq na magaganap ay ang Gilas ang mananalo. Sila ang makakapasok sa qualification round, makakalaban nila ang rank 2 ng Group C. Mas may composure ang team ng Gilas kaysa sa team ng Iraq. Ang Gilas pumapalag sila sa malalakas na kalaban bago kapusin at mahirapan na nga na makahabol sa score, pero yung kakayahan na makadikit sa score hanggang sa matapos ang laro, ito ang ipinakita ng Gilas sa kanilang mga naunang laro laban sa team ng Chinese Taipei at malakas na simula ang ipinakita rin ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Gilas na lumalaban at may laban talaga, hindi lang nila makuha-kuha ang tamang timpla para sila naman ang makaangat o makalamang sa score hanggang sa matapos ang oras sa fourth quarter at makuha nila ang panalo. Masasabi natin na last chance na ng Gilas ang laro nila laban sa team ng Iraq at hindi nila pwedeng sayangin ang larong ito at matalo. Kailangan na kunin ng Gilas ang panalo nang sa ganon ay hindi matapos ang kanilang FIBA Asia Cup 2025 campaign sa group stage pa lamang. Kung mananalo ang Gilas laban sa team ng Iraq ay makakalaban natin ang team na nasa rank 2 ng Group C para sa cross-match qualification. Ang mananalo makakapasok sa quarterfinals. Maganda ang naging umpisa ng Gilas, dalawang bigs kaagad ang kanilang ginamit, AG Edu at Junmar habang nag-a-attempt ng post-up offense. Yung isang big, yung isa naman naghahanap ng magandang pwesto sa loob ng paint. Maganda ang center power forward na dekalidad na mga players ang naglalaro sa mga position na ito ng magkasabay. Yun nga lang, kulang tayo sa bigs kaya hindi sa buong laro ay Junmar, AG Edu ang ginagamit ni Coach Tim sa loob ng paint. Nasabi noon ng Latvia at New Zealand, ang size ng Gilas ang isa sa naging dahilan kung bakit sila natalo. Meron tayong kay at Junmar sa loob ng paint at babad pa nga sa laro. Meron tayong magandang opensa sa shaded area at mas malakas ang pag-rebound ng Gilas. Dahil sa kakulangan ng mga quality bigs kaya naman hindi gaanong mapagsabay ni Coach Tim sina AG Edu at Junmar sa kabuuan ng laro dito sa FIBA Asia Cup. Isa sana ito sa naging sandata ng Gilas, mga malalakas na inside plays. Nakikita naman natin na lalakas pa ang Gilas sa 2026 kapag nabigyan ng exemption si Ange Kouame, naging local player siya ng Gilas team. Madadagdagan ng isang malakas na sentro ang ating national basketball team at meron pa tayong kay Soto. Kung hindi gumagana ang tres natin, ang magiging takbuhan ng Gilas ay ang mga inside plays. Pumalag ang Gilas lalong-lalo na noong third quarter, nakahabol sila sa score, talagang dikitan, merong laban, pero yun nga, iba pa rin ang team ng New Zealand, biglang babawi at ipapakita nila ang kanilang lakas. Kagaya noong fourth quarter, nakalayo na naman ang New Zealand sa score at ang Gilas naghahabol na naman, nakakahabol pero hindi magawa-gawang makalamang. Noong merong kay yung pressure ay sa kalaban, pero sa ngayon yung pressure ng laro nasa Gilas, sila ang nadidihado palagi. Pero masasabi natin na iba pa rin ang Gilas natin, hindi bumibigay sa laro. Yung chance na manalo, buhay na buhay, may pag-asa, kinakapos nga lang talaga. Mas angat ang Gilas laban sa team ng Iraq kahit sa ang odds prediction pa natin tignan, Gilas talaga ang lumalabas na mananalo sa kanilang mga prediction sa game na ito. Pero kailangan talaga na yung tatag at lakas ng laro ng Gilas na ipinakita nila laban sa team ng New Zealand ay ganun rin ang maipakita nila laban sa team ng Iraq, dahil sasapat ang klase ng larong ito para matalo ang team ng Iraq. Wala na tayong hahanapin pa sa performance ng Gilas laban sa team ng New Zealand dahil binigay ng mga players natin ang kanilang makakaya sa laro. Laban sa malakas na team ng New Zealand, naging maganda ang laban, nagkaroon tayo ng chance na manalo, hindi tayo nagpatambak ng 20 at nakatikit pa nga noong third quarter sa score. At kung mas naging matatag lamang ang Gilas sa fourth quarter ay posibleng tayo pa ang nakalamang sa larong ito kasabay ng pagkaubos ng oras sa fourth quarter. May kakayahan ang Gilas na manalo laban sa malalakas na teams kahit na wala na muna si
magsasikay pero hindi nga lang talaga nila magawa-gawang makalamang sa fourth quarter kasabay ng pagkaubos ng oras. Kapag nakalusot tayo, nagawa nating manalo laban sa team ng Iraq at nanalo na naman tayo laban sa second placer ng Group C, ay historic matchup ang magaganap sa laro ng Gilas at Australia. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap ulit sila simula noong nagkaroon ng boxing match ang dalawang teams na ito na gumawa nga ng ingay sa mundo ng basketball. Sana nga lang hindi ito maulit kapag nagharap nga ang Gilas at Australia sa FIBA Asia Cup, ang brawl na posibleng magkaroon ng 2.0 version ngayong 2025.